Unang-una, nais po namin kumustahin dahil kayo'y bahagi ng alam namin monitoring para ho dito sa ating kasalukuyang kalagayan sa mga produktong agrikultura, no. Kumusta po yung ating monitoring sa kalagayan ng ating mga produktong agrikultura ngayon sa Pilipinas so far, Dr. Panganiban? Thank you po. Well, ang atin naman po monitoring ay patuloy. Every day po ay may mga market monitors tayo sa pamamagitan ng ating agribusiness marketing assistance ng Department of Agriculture. Kasama po yan sa ating bantay presyo. And kami rin po sa Bureau of Plant Industry at ibang mga ahensya ay nag-iikot din po sa mga warehouses natin para masigurado na tayo ay may mga stocks at ang presyo ay nasa tamang level lamang. Director, yung isa sa mga pangunahing focus ng Department of Agriculture, yung pag-implement nitong price ceiling. Alam namin na ito'y may kinalaman na doon sa, kumbaga, finished product na nanggaling doon sa mga magsasaka ho natin. Pero ano ho ang papel ngayon ng inyo pong tanggapan partikular dito ho sa mga ganitong programa ng pamahalaan? Lalo't may kinalaman ho ito, kumbaga hanggang hindi lamang ito nakafocus doon ho sa pagtatanim, kundi maging doon sa pagbibenta at ito ho ay mahigpit na tagubili ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kumusta naman ho ang inyong nagiging papel, partisipasyon dito, Director? Well, ang amin pong Department of Agriculture, of course, headed by no less by our President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami po ang una, kasama po kami ng DTI sa nagmo-monitor sa mga presyo sa ating mga palengke. But on the production side, kami po ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa ating mga magsasaka. Ito po ay, again, instruction din ng ating Pangulo na talagang paigtingin ang suporta sa ating mga magsasaka dito sa ating value chain, hindi lang po sa production, kundi pati na rin sa marketing. At nabanggit ko kanina, yung agribusiness marketing na assistance service natin, yung AMAS, ay tumutulong din ho sa pag-link ng ating mga magsasaka sa mga markets natin, hindi lang sa malalaking markets, kundi sa mga retailers na rin, para po ating mapaigsi yung ating, kumbaga, yung ating layers ng ating value chain. Ganun din po, yun nga po, ang sa regulations naman po, kami rin ang nag-i-issue ng mga import clearances para po yung ating mga imported na mga commodities tulad ng bigas, tulad ng ibang mga prime commodities natin ay safely na ipapasok dito at na i-market. Director, dito sa paglilibot initial ng Department of Agriculture, may mga sinasabing sumusunod naman dito sa mga patakaran ho na ito. Pero may mga hindi talaga makasunod dahil malulugi raw sila. So ano ho ang hakbang dito ng pamahalaan so far, Director? Tama po yan, naririnig din po natin yan. Well, unang-una tayo po ay pinapaalalahanan po natin sila na sila po ay una ay sumunod at makipagtulungan. Pangalawa po, yun nga po, tulad ng nasabi ko sa inyo, kami po ay naandito at nagko-commit ng aming serbisyo, kung ito man po ay logistics o transport o paghanap po ng alternative source na medyo mas makakamura yung ating mga nagbebenta. Of course, ito ay sa pakikipagtulungan, hindi lamang po ng DA, kundi pati na rin po ng DILG na may hawak sa ating mga local markets, sa mga market masters natin, and sa atin sa DTI, kung saan sila nga po ang sa pricing, and yung mga livelihood opportunities na pwede hong maibigay sa ating mga retailers ay naandyan din ho ang DSWD at may mga inilalatag na pong programa para po sa kanila. Okay. May katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Alaisa Eclarinal. Bombo Alaisa? Okay, Director, paano naman po yung mga pagproseso ng pagkuha ng tulong para sa mga rice retailer ho na nakakaranas ho ng pagkalugi, Director? Well, ngayon po, ang DA po at ang DTI ay naghahanda ng mga listahan at syempre kailangan nating ma-profile kung sino po itong mga retailers na ito. Of course, ang focus natin,
maliliit nating mga retailers para sila ho ang ating masuportahan. And again, hindi lang po ito trabaho o responsibilidad ng DA, kundi whole of government na po ito. DA na andyan, DTI na andyan, DSWD na andyan din. Of course, may mga naapektuhan po talaga dito, pero yun nga po, ang ating pamahalaan ay narito para maglatag sa kanila ng mga assistance programs. Okay, Director, kaugnay ho niyan, ano naman po yung nagawang aksyon ng inyong departamento dun sa mga naaktuhan raw na nag-iimbak ng tone-toneladang bigas? Kasama ho natin ang Bureau of Customs dyan sa ating efforts na yan at nakita naman natin yun nga na may mga stocks na bigas. So kami ho ay nakikipagtulungan sa Bureau of Customs para masala yung kung itong mga bigas na ito ay talaga bang may kaukulang mga dokumento para at saka syempre para ito ay kanila nang mailabas. Kami naman po patuloy naming nire-review ang aming mga guidelines para mas mapaigting pa yung pagtingin at pag-monitor, pag-surveillance dito sa mga warehouse na ito. Of course, hindi lang po kasi yung mga rehistrado sa amin ang nag-i-imbak ng bigas. Dapat po nating tandaan yan. So kami po ay nag-i-effort ngayon at nakikipagtulungan sa mga official natin, local officials para po ma-report din sa amin kung sakaling may mga nag-iimbak pa kasi hindi lang po sa supply kundi yung safety ho ng ating mga pagkain dapat po tama ang pag-iimbak at dapat talaga ay mailabas ito sa ating mga merkado sa tamang panahon. Director, kailan ho ang inaasahan natin na magkakaroon ng stability, yun hong supply ho natin ng bigas at pati yung presyo na rin, Director? Ang ating naman pong harvest ay nagsisimula na. We are expecting harvest ito pong last quarter ng ating taon. And kung sa stability, of course, kailangan mag-work ang market. Ang nangyari kasi dito, meron tayong supply pero patuloy na tumaas ang ating presyo kaya po nagkaroon ng ganitong price control. So ang ating pong ginagawa ay yun nga, from the production side, ating ini-improve ang ating production para ito'y maproseso at makarating sa market ng nasa mababang level, o mababang presyo. Kung tinatanong niyo po ako, of course, ang ating pong pag-asa ay sa lalong madaling panahon. But I think nakikita po ng DTI dito ay o sa ating mga kasama habang nagmo-monitor tayo, hopefully within a few months po ay mas mabilis pa maging stable ang ating mga presyo para po sa ating mga consumers. On just last point, Director, ano po yung mga nakahanay naman na iba pang programa ng Department of Agriculture na tila hindi naman gaanong napag-uusapan pero ginagawa na rin ng inyo pong tanggapan? Nasa inyo pong pagkakataon, Director. Salamat po at binigyan niyo kami ng pagkakataon na ma-share ito. Patuloy po yung ating mga pagtulong sa pag-link ng production sa market. So yung mga kadiwa center po natin, today meron tayong kadiwa na bubuksan sa Muntinlupa. Actually, doon mismo sa Bureau of Corrections, meron tayo efforts. Of course, yung BPI centers po, nag-launch na kami ng mga kadiwa centers. Kasi po, ang tinitingnan po namin talaga sa halip na tayo ay lagi ng may agam-agam. Ano ba talaga ang tamang presyo? At least doon sa mga kadiwa centers at syempre sa ating mga local na mga partners ay naandun talaga yung direct na presyo ng mga farmers. Of course, nililink din namin ang mga producers natin sa mga institutional buyers. Wala tayong tigil para i-connect sila doon dahil po lagi pong gano'n ang nagiging sitwasyon. Meron tayong supply, sinasabi, hindi naman doon nila mabenta, kaya yung iba nagtatapon. Pagdating naman ng ganitong panahon, alam ba, yan, mga bumabagyo, bigla naman tumataas yung presyo. So, kailangan po talaga ay maging sustained itong aming efforts na ito. So, bilang, tugon nga po yung mga kadiwa centers natin. Of course, finally siguro ang ating ginagawa para kasi nag-holiday season na tayo,
tayo ho ay nag-upscale ng ating production through isa sa malaking aming ginagawa at partnership with the DOJ nga sa Bureau of Correction sa mga penal farms natin. Nagpo-produce tayo doon, magpo-produce tayo ng palay, ng mais, mga gulay at high value crops para po unang-una makapag-produce tayo ng mas malaking volume at clustered siya, malalaking areas po at masigurado na yun nga, may supply. At the same time, nare-rehabilitate din natin yung ating mga kapatid na naandun sa loob ng PET. So yun po, again, whole of government approach. Hopefully, tayo po ay magtulungan dahil po ang food security po ay hindi lang naman po trabaho ng department alone, ng Department of Agriculture, kundi tayong lahat. And salamat po sa inyo, sa media, sa pagtulong sa amin, pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Okay, with that, maraming salamat Director Glenn Panganiban at kami ho'y nagagalak dito ho sa pagkakataon na pinagkaloob po ninyo ngayong umaga. Thank you so much. Salamat din po sa inyo at mabuhay po kayong lahat.